At ayan mga ka-crypto, sabi po sa ating balita dito na galing po sa software engineer. Sabi niya, you will go out and buy XRP once you understand this. Yan. Lalabas daw tayo at bibili ng XRP kapag naintindihan natin ito. Mayroon po tayong isang napaka-importanting paksa na kumakalat ngayon sa buong financial network na dapat nating pag-usapan. At yan na nga mismo ang sinabi ng sikat na software engineer. At yan po, kilala po siya sa pangalang Vincent Van Code. Yan, na nagpahayag ng isang napakatapang na statement na nagpabago po sa pananaw ng marami tungkol dito kay XRP. Ayon po kasi sa kanya, kung mauunawaan mo lang daw talaga ang totoong pagkakaiba ng dalawang simpleng salita dito sa financial industry, tiyak na lalabas ka at bibili ka ng XRP. Ang tinutukoy niyang mga salita ay ang tinatawag nating payment at saka settlement. Mukhang simple lang silang pakinggan, hindi ba? Parang iisa lang ang kahulugan sa pang-araw-araw na buhay. Pero sa mundo ng malalaking bangko, sa mundo ng global payment ng pera, magkaiba ang dalawang prosesong ito. Ayon po sa kanya, napakaraming tao sa crypto market ang nagkakamali at hindi talaga naiintindihan kung paano ba talaga gumagalaw ang malalaking halaga ng salapi sa loob ng ating financial systems. Kaya naman, sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mahalagang usapang ito, titignan natin ang iba't ibang pananaw at magbibigay na rin ako ng aking mga opinyon sa bawat anggulo upang makita natin kung bakit ito napakalaking balita para sa ating asset. At simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit ang payment at settlement ay hindi po parehong proseso. Ayon po sa paliwanag na ibinahagi ng software engineer dito na si Vincent Van Code, ang payment at settlement ay magkahiwalay na hakbang. Ang payment o pagbabayad ay ang simpleng instruction o ang mismong proseso ng pagpapadala ng value o claims mula sa isang tao patungo sa isa pang tao. Halimbawa, kapag nag-authorize ka ng isang bank transfer, kapag nag-swipe ka ng iyong credit card sa isang tindahan, o kapag nag-broadcast ka ng isang cryptocurrency transaction sa network, ikaw ay gumagawa ng isang payment. Ang nagagawa ng payment na ito ay ang paglikha o pag-update ng isang obligasyon o utang sa pagitan ng dalawang panig. Sa kabilang banda naman, ang settlement. Settlement naman ay ang pinal, ang tinatawag nating final at ang irreversible o hindi na pwedeng bawiing paglipat ng mismong pera o asset na tuluyang tumatapos sa obligasyon na iyon. Ang settlement ay nangyayari lamang kapag ang mismong pondo ay gumalaw na sa pagitan ng mga bangko gamit ang central bank reserves o kapag ang isang blockchain transaction ay umabot na sa kanyang tinatawag na finality on-chain. Ibig sabihin, kapag nagbayad ka gamit ang credit card, ang merchant ay nakakita ng notification na bayad ka na. Pero ang settlement o ang pagpasok ng totoong pera sa account ng merchant mula sa iyong bangko ay pwedeng tumagal pa ng ilang araw. At ito naman po ang aking opinion dyan. Napakahusay at napakalinaw ng puntong ito na ibinahagi ng analyst dito. Kung iisipin natin sa totoong buhay, parang ganito yan. Kapag kumain ka sa isang restaurant at binigyan mo sila ng cheque, ang pag-abot ng cheque ay ang payment. Nakasulat doon ang pangalan mo at ang halaga. Alam ng restaurant na may utang kang binayaran. Pero hindi pa hawak ng restaurant ang cash. Ang settlement ay mangyayari lamang kapag dinala na ng restaurant ang cheque sa bangko at ang bangko mo ay nagpadala na ng totoong cash sa bangko ng restaurant. Doon pa lang tapos ang obligasyon. Ngayon ay dito po natin nakikita kung bakit napakalakas ng potensyal na XRP.
Ang kasalukuyang sistema ng ating mundo ay magaling po sa payment. Mabilis ang GCash, mabilis ang credit cards, mabilis ang PayPal. Kaya mong magpadala ng mensahe ng pagbabayad sa loob ng 1 segundo. Pero ang settlement sa likod ng mga sistemang ito ay tumatagal ng 3 hanggang 5 araw, lalo na kapag cross-border o international na transaction. Napakamahal din ng prosesong ito dahil nangangailangan ito ng mga tinatawag na nostro at vostro accounts, kung saan ang mga bangko ay kailangang mag-imbak ng bilyong-bilyong dolyar sa iba't ibang bansa para lang masiguradong may pondo sila kapag dumating ang oras ng settlement. Si XRP ay hindi lang idinisenyo para sa payment. Idinisenyo ito para sa settlement. Kaya po nitong gawin ang settlement sa loob ng 3 hanggang 5 segundo sa halip na 3 hanggang 5 araw. At kapag nagawa mo ang settlement sa loob ng segundo, hindi mo na kailangang mag-pre-fund ng bilyong-bilyong dolyar sa mga foreign banks. Malaking kalayaan sa kapital ang ibinibigay nito sa mga institusyon. Kaya sumasang-ayon po ako sa analyst dito na kapag naunawaan mo ang inefficiency ng kasalukuyang settlement system, maiintindihan mo kung bakit may malaking pangangailangan para kay XRP. Ngayon, dito naman tayo sa stable coins. Ayan, ang mga stable coins nga ba ay isa itong threat para sa pangangailangan kay XRP? Dahil sa post na ito, nagkaroon po ng malaking debate sa loob ng community. Meron pong isang user na nagngangalang STU. Yan, STU. At siya po ang nagbigay ng kanyang kritisismo at hinamon ang pananaw na kailangan si XRP para sa settlement. Ayon sa kanya, ang mga stable coins ngayon ay lalong lumalawak ang gamit para sa parehong payment at saka settlement. Dagdag pa niya ang mga dambuhalang financial organizations tulad po ng SWIFT at ang Depository Trust and Clearing Corporations or DTCC ay hindi naman nagpapakita ng mga workflows na nangangailangan ng XRP sa kanilang mga opisyal na plano. Kaya kinuwestiyon niya kung saan ba talaga nanggagaling ang matapang na pahayag ng software engineer. Sa aking opinyon, bagamat may punto po si STU na sikat ang mga stable coins gaya ng USDT o USDC ngayon, may malaking pagkakaiba pa rin sa kalidad ng settlement kapag pinag-usapan ang antas ng mga central banks at malalaking institutions. Ang mga stable coins ay mga pribadong asset or private asset na inisyo ng mga kumpanya tulad po ng Tether o Circle. Ang kanilang settlement ay nakadepende pa rin sa tiwala ng publiko na ang mga kumpanyang ito ay may totoong dolyar sa kanilang mga bangko. Bukod dito, kapag gumamit ka ng stable coin sa isang particular na blockchain, nakatali ka sa bilis at bayad ng network na iyon. At madalas ay may issue pa rin sa tinatawag na counterparty risk o ang panganib na ang nag-issue ng stable coin ay magkaroon ng problema sa regulasyon. Sa kabilang banda, si XRP ay gumagana bilang isang neutral na bridge asset. Hindi ito pagmamay-ari ng isang solong kumpanya. At ang XRP Ledger ay isa pong decentralized network na kayang maglipat ng value ng direkta ng walang counterparty risk. Tungkol naman sa argumento na ang SWIFT at DTCC ay hindi gumagamit ng XRP sa kanilang kasalukuyang workflows, kailangan nating tandaan na ang mga tradisyonal na higanting ito ay natural na magdidepensa sa kanilang lumang sistema. Ang SWIFT ay kumikita ng malaki sa mga delay at komplikadong bayarin sa cross-border transactions. Ang pag-adapt sa isang teknolohiya tulad ng XRP ay nangangahulugang pagbuwag sa kanilang sariling monopoly. Gayunpaman, nakita na natin sa iba't ibang ulat na marami ng central banks ang nag-i-eksperimento sa XRP Ledger para sa kanilang mga central bank digital currencies o CBDCs.
Kaya para sa akin, ang mga stable coins ay pansamantalang solusyon lamang para sa mga retail at medium enterprises. Pero para sa ultimate wholesale global settlement, ang isang neutral, mabilis at murang asset tulad po ni XRP ang may mas mataas na tsansa na manalo sa pangmatagalan. Ngayon, meron na rin pong isang kritiko dito na nagngangalang si Mike. Ayan, siya po ay nagbayag ng kanyang nadaramang inis sa usapan. Ayon naman sa kanya, ang mga salitang settlement at liquidity ay naging mga gasgas na kataga o buzzwords na lamang na paulit-ulit na binabanggit ng mga taga-suporta ng XRP. Sinabi niya na maraming mga advocates ang gumagamit ng mga konseptong ito sa bawat usapan ng walang malalim na pagkaunawa kung paano ba talaga tumatakbo ang industriya ng finance sa totoong buhay. Ipinapahiwatig niya na madaling sabihin ang mga salitang ito para magmukhang matalino ang isang project. Ngunit ang implementasyon sa totoong mundo ay mas komplikado kaysa sa mga simpleng post sa social media. Ngayon, ito po ang aking opinion. May katotohanan ang sinasabi ni Mike na sa mundo ng crypto, maraming retail investors ang sumasabay lang sa uso at nag-uulit ng mga terminolohiya or terminology ng hindi po talaga naiintindihan ang mekanismo sa likod nito. Madaling mag-post ng XRP for global settlement para lang mag-hype ng presyo. Ngunit ang katotohanan ng may mga tao na hindi nakakaintindi sa community ay hindi nangangahulugang mali ang mismong technology ng XRP. Ang software engineer na nagpasimula po ng usapan ay tumingin po sa aspeto ng arkitektura ng system. At bilang isang engineer, alam niya ang pagkakaiba ng isang messaging layer at isang value transfer layer. Ang totoong financial industry ay pinapatakbo po ng liquidity. Kung walang sapat na liquidity, hindi pwedeng magkaroon ng maayos na settlement. Dito nagiging espesyal sa XRP sa pamamagitan ng kanyang on-demand liquidity o ODL na ngayon ay kilala na bilang Ripple Payments. Ang liquidity na ito ang nagbibigay daan upang ang isang lokal na pera tulad ng Philippine Peso ay mabilis na maipalit kay XRP. At itong si XRP naman ay mabilis na maipalit sa US dollars o euros sa kabilang panig ng mundo sa loob ng ilang segundo lamang. Ito ang totoong kahulugan ng liquidity sa financial infrastructure. Ang kakayahang magpalit ng anyo ng halaga nang walang malaking pagbabago sa presyo o pagkaantala. Kaya kahit marami ang gumagamit nito bilang buzzword, ang core engineering at ang utility ng XRP ay nananatiling totoo at solid. Ang hamon sa atin bilang isang community ay ang patuloy na mag-aral upang kapag ipinagtanggol natin ang ating asset, alam natin ang totoong siyensya at operasyon sa likod nito. Hindi lang dahil narinig natin ito sa iba. Ngayon, sa gitna ng mainit na palitan ng opinyon, isang user na naman dito. Siya naman po si XRP Pondent. Yan, siya po ay nagpahayag ng kanyang suporta sa usapan. Ayon po sa kanya, ang pagkilala at pag-intindi sa malaking pagkakaiba ng payment at settlement ay isang napakahalagang konsepto na dapat matutunan ng kahit sinong tao na nasa loob ng industriya ng finance o technology. Sinabi niya na anuman ang iyong pinapanigan, suportado mo man si XRP, Bitcoin, stablecoins o kahit ang traditional na fiat system, ang kaalamang ito ay nagbibigay sa iyo ng mas malalim na kakayahang suriin kung aling project ang may totoong pangmatagalang halaga at alin ang puro salita lamang. Sa akin, sumasang-ayon ako ng buong buo sa pananaw na ito. Ang pinakamalaking pagkakamali ng maraming tao sa cryptocurrency space ay ang pagtingin sa lahat ng digital assets bilang magkakapareho. Akala ng marami, dahil si Bitcoin ay isang cryptocurrency,
nakikipagkompetensya na ito kay XRP. O kaya naman, dahil may digital yuan o digital dollar na, ay wala nang silbi ang mga crypto assets. Kapag alam mo ang pagkakaiba ng payment at settlement, mauunawaan mo na ang Bitcoin ay mahusay bilang isang store of value o digital gold. Ngunit hindi ito praktikal para sa mabilisang pandaigdigang settlement ng mga bangko dahil sa kanyang mabagal na transaction speed at mataas na fees kapag congested ang network. Ang kaalamang ito ang nagiging pananggalang natin laban sa mga maling impormasyon. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa pagkakaiba ng dalawang proseso, makikita natin na sa XRP ay may napakalinaw at napaka-espesipikong papel na ginagampanan na hindi madaling gayahin ng iba. Hindi po ito sinusubukang palitan ng lokal na pera ng mga bansa. Ang layunin po ng XRP ay maging ang network ng mga network. Ang tulay na nag-uugnay sa lahat ng uri ng pera, maging ito man ay fiat, stablecoins o CBDCs. Kung ang isang bangko dito sa Pilipinas ay gustong magpadala ng halaga sa isang bangko sa Africa, hindi nila kailangang magbukas ng account sa lokal na pera ng bansa na iyon. Gagamitin lang nila sa XRP bilang intermediate layer upang tapusin ang settlement ng mabilis at ligtas. Ang edukasyong ito ang nagbibigay sa atin ng kumpiyansa na hawakan ang ating asset kahit na may mga panahong hindi gumagalaw ang presyo sa market. Dahil alam naman natin na ang utility na itinatayo ay para sa pangmatagalang infrastructure ng mundo. Bagamat ang usapang ito ay hindi nagtapos sa isang pangkalahatang kasunduan sa pagitan ng mga taga-suporta at mga kritiko, malinaw na muling nailagay ng software engineer ang usapin ng payment at settlement sa sentro ng atensyon ng community ngayon. Ang mga magkakaibang tugon ay nagpapakita na kahit nagkakasundo ang mga eksperto sa technical na kahulugan ng mga prosesong ito, nananatili pa rin ang malaking tanong at hindi pagkakasundo kung si XRP nga ba ang magiging pangunahing sangkap na pipiliin ng mga dambuhalang institution para sa kanilang settlement network sa hinaharap. Sa aking opinyon, ang huling pag-iisip ko sa usapin ito ay nakasalalay po sa usapin ng regulasyon at tiwala. Ang technology ng XRP Ledger ay napatunayan na po sa nakalipas na maraming taon na ito ay matatag, ligtas at may kakayahang magproseso ng libo-libong transaction bawat segundo ng walang mintis. Ang tanging tunay na hadlang sa malawakang pag-adapt nito noon ay ang kawalan ng malinaw na regulasyon, partikular po sa United States. Ngunit habang unti-unting nagiging malinaw ang mga patakaran para sa digital assets ngayon pong taong 2026, ang mga legal na hadlang ay isa-isang nawawala. Kung titingnan natin ang direksyon ng global finance, ang kasalukuyang sistema ay pagod na sa mataas na gastos at mabagal na operasyon. Ang pagpasok ng mga institution tulad po ng Goldman Sachs sa crypto space sa pamamagitan ng mga ETFs ay patunay na ang traditional na finance ay hindi na pwedeng baliwalain ang digital assets. Si XRP ay may malaking bentahe dahil ito ay binuo mula sa simula para sa layuning ito. Hindi ito nagbabago ng direksyon o nag-iiba ng naratibo depende sa kung ano ang uso. Nananatili itong tapat sa kanyang misyon na maging ang premier settlement asset ng mundo. Kaya sa aking palagay, ang pag-adapt ay hindi mangyayari sa loob ng isang gabi na parang isang malaking pagsabog, kundi ito ay isang unti-unting integration kung saan ang mga bangko ay magsisimulang gumamit ng teknolohiyang ito sa background ng hindi man lang namamalayan ng karaniwang tao. At kapag dumating ang araw na ang karamihan sa cross-border liquidity ay dumadaloy na po sa network na ito, ang halaga ng XRP ay makikita na sa kanyang totoong utility, hindi lang sa espekulasyon ng market.
At ayan sa kabuuan, ang pagbabahagi po ng software engineer na si Vincent Van Code ay nag-iwan sa atin ng isang napakahalagang takdang aralin. Ang suriin ang ating mga investments hindi lang batay sa emosyon o sa ingay ng social media, kundi sa malalim po na pag-unawa sa technical na aspeto ng sistema. Ang pagkakaiba po ng payment at settlement ay ang susi upang makita kung bakit si XRP ay may kakaibang pwesto sa darating na global financial transition. Habang ang mga kritiko at advocates ay patuloy na nagtatalo kung stable coins ba o XRP ang gagamitin ng mga higante tulad ng SWIFT, ang mahalaga para po sa atin ay ang manatiling may sapat na kaalaman at disiplina. Kaya wag po tayong basta-basta magpapadala sa takot kapag may lumabas na negatibong komento. At wag din tayong magpapadala sa labis na hype. Gamitin natin ang mga totoong definisyon ng finance upang maging gabay sa ating bawat hakbang. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.